Walang hindi kayang gawin ang mga magulang para sa kapakanan ng mga anak. Ayon nga sa kasabihan na isusubo na lamang ng magulang, ibibigay pa nito sa kanyang mga anak. Hindi alintana ang hirap ng isang magulang, maibigay lamang ang pangangailangan ng mga anak nito. Tunghayan natin ang kwento sa buhay ni Tatay Robert. Ginawa niya ang lahat masigurado lamang ang magandang buhay ng kanyang anak na si Carla. Wala nang asawa itong si Manong Robert matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa panganak nito kay Carla. Kaya naman siya na ang naging ama at ina sa kanyang anak. Masakit man ito para kay Robert ngunit sinisikap niyang maibigay sa kanyang anak ang lahat, lalo na pagdating sa pag-aaral nito. Kaya naman naisipan ni Manong Robert na ipagbili na lamang ang kanyang mga ari-arian nang sa ganun ay makapagpatuloy sa pag-aaral si Carla dahil balang araw ay mababawi din nila ang lahat ng magastos dito. Matapos na ibenta ang lahat ng ari-arian ni Manong Robert ng halos kalahating milyon ay nakapagdesisyon siyang paaral ang anak sa syudad dahil mas maganda ang oportunidad dito at mas madaling makahanap ng trabaho pagkatapos ng pag-aaral. Carla, anak, alam kong matutupad mo rin ang pangarap mo sa buhay na maging isang successful na nurse. Kaya habang buhay pa ako, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Maraming salamat, Tay. Hayaan niyo. Pagbubutihan ko ang pag-aaral ko. Pero Tay, paano ka na? Saan ka natitira ngayon? Pinagbili mo na ang lupa natin. Huwag kang magalala, Carla. Nagpaalam naman ako sa nakabili ng lupa na kung maaari ay makapagtayo ako ng maliit na kubo doon. Tay, alam niyo, naawa po ako sa kalagayan natin. Kaya nga anak, Carla, ang mas mabuti mong gawin ngayon ay mag-aral ka ng mabuti. Papasahan din naman at mababawi natin ito lahat. Nagtungo na nga itong si Carla sa syudad. Doon na nga ba talaga magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Samantalang naiwan naman itong si Manong Robert sa kanila. Wala nang ibang pinagkakitaan kundi ang pagiging isang mga lakal. Madaling araw pa lamang maaga nang umaalis itong si Manong Robert kahit alam niyang safety ng anak nito sa syudad ay gumagawa pa rin siya ng paraan para kahit papaano ay maidagdagan ang gastusin ng anak nito. Tay, bakit po kayo napatawag? Naku Carla, namiss lang kita kaya ako tumawag sa iyo. Naabala ba kita anak? Hindi naman, Tay. Ang totoo, namiss na din kita, Tay. Anak, kumusta ka na? Kumusta ang pag-aaral mo dyan sa syudad? Naku, Tay, ayos naman po. Sa katunayan nga, nakasama ako sa top 5 sa school. Carla, kumusta na ang allowance mo dyan? Naku, Tay, huwag kang mag-alala. May pera pa naman ako dito para sa next semester ko. Basta Carla ha, tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka pa. Alam mo anak, medyo kumakita rin kasi ang pangalakal ko dito. Tay, pwede naman pong huwag na kayong mga lakal. Sapat pa naman po ang tuition fee ko sa buong semester. Basta Carla, mag-iingat ka dyan. Opo, Tay. Kayo din, Tay, mag-iingat din kayo. So, paano, Tay? May gagawin na ako. Sige anak. Ang totoo ay magaling itong si Carla pagdating sa pag-aaral hanggang sa tuloy na itong napagtapos sa kanyang kurso. Hello, Tay. Sa wakas, nakapagtapos na rin ako sa aking pag-aaral. Isa na akong registered nurse, Tay. Bukod pa doon, isa rin ako sa napili na magtrabaho sa ibang bansa. Naku anak, binabati kita. Kailan ka ba makauwi dito? Bago ka man lang makapunta sa ibang bansa. Naku, Tay. Pasensya ka na pero mukhang hindi na ako makauwi sa ngayon eh. Kasi urgent po ang trabaho ko sa ibang bansa, Tay. Tay, basta kapag naroon na ako, sisakapin kong makapadala sa'yo para muli nating mabawi ang nawala sa atin. Carla, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Tay, bakit may ubo pa ba kayo? Naku anak, huwag mong alalahanin pa dahil ganoon talaga kapag matanda na minsan hindi maiwasan na umubo. Ngunit hindi alam ni Carla na pinapalis na pala itong si Manong Robert sa malit niyang kubo. Kaya naman nasa bangketa na lamang ito natutulog kung saan abutan ng gabi. Hindi ito pinagtapat ng ama dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Hanggang sa tuloy na ngang nasa ibang bansa itong si Carla. May panahon na nagkasakit itong si Manong Robert. Wala ni isa ang tumulong sa kanya dahil na rin sa hirap ng buhay.
Mabuti na lang at kahit matagal na ang panahon ay nariyan pa rin ang kanyang keypad na telepono. Ito kasi ang regalo noon ng kanyang asawang namayapa na. Pero simula nang nasa ibang bansa na itong si Carla, hindi na ito nagawang tumawag sa kanyang ama. Alam ni Robert na nasa mabuting kamay na ang kanyang anak, bagamat masakit lamang sa kanya na hindi na ito nagparamdam. Ang mahalaga ay natupad na ng kanyang anak ang pangarap nito. Manong Robert, gumising po kayo. Sino kayo? Manong, ako nga pala si Dexter, yung nakabili po ng lupain ninyo. Sir Dexter, ano pong sadya nyo dito sa akin? Manong Robert, bakit kayo nagpaulan? Delikado para sa inyo ito. Nasaan ba ang anak nyo na si Carla, ang pinaglaanan nyo ng lupain? Sir, masaya ako dahil nasa maayos na siguro siya ng kalagayan. Pero Manong Robert, nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Ang huling tawag niya sa akin ay alis siya sa ibang bansa, pero hanggang ngayon, hindi siya nagparamdam sa akin. Manong Robert, pasensya ka na kung pinalis kita noon. Pasensya ka na talaga Manong Robert. Nag-away kasi kami ng asawa ko, kaya dahil doon, ikaw yung napagbuntungan ko. Pasensya na ho kayo. Paano kasi, gusto ko lang naman kasi makita ang magulang ko. Ang sabi kasi ng umampon sa akin, sa lugar na ito daw nila nakita iyon, pero ang masama nito, hindi na alam ang pangalan. Kaya hayon, nagbabakasali ako makita sila dito, pero ngayon lang ang inabutan ko dito sa lugar. Sir Dexter, sa lugar namin, kami lang ng mag-asawa ko ang narito. Malalayo ang kapitbahay namin dito. Kaya yung tinutukoy nyo na ibang tao dito, hindi ko sila kilala. Pero Manong Robert, ang sabi po nila, dito po daw sa lugar ninyo makita ang magulang ko. Kung ganun po, kung hindi sa nagkakamali ako, kayo marahil ang tunay kong mga magulang. Sir Dexter, hindi ko alam, sa pagkakaalam ko kasi sa ospital ng anak ng asawa ko. Pero Manong Robert, paano kung nagkamali sila sa pagkuha sa anak ninyo? Paano kung sinadya talaga nilang pinagpalit ang anak nyo? Paano kung kayo ang totoo kong mga magulang? Hindi ko alam Sir Dexter, ngunit kailangan natin ng pruweba kung sino ba talaga ang anak ko. Alam mo Mang Robert, madali lang yan. Magpa-DNA test tayo. Kung sakaling hindi man kayo ang magulang ko, ayos lang sa akin yun. Marahil nga ay hindi na kami pinagtagpo. Sige Sir Dexter, alang-alang sa katotohanan. Maraming salamat Manong Robert. Hindi na naputupik-tupik pa itong si Dexter. Agad silang kumuha ng isang DNA test. Napatunayan na 99.9 ang resulta ng DNA test. Dexter, hindi ko alam kung panaginip lamang ito. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Ibig sabihin ba nito na ikaw ang tunay kong anak? Kaya pala parang malayo ang loob sa akin ni Carla. Kaya pala parang ramdam kong iba ang kanyang uugali. Hindi ko pala siya anak. Atay, at ngayon napatunayan ko na ikaw pala ang tatay ko. Hindi na kita iwan pa. Maraming salamat dahil nakita ko na kayo. Sisiguruhin kong pagsisihan ni Carla ang ginawa sa inyo. Tay, ang laki ng sakripisyo niyo sa kanya. Pero hindi man lang kayo sinuklian ni Carla. Dexter, masaya na ako dahil nalaman ko ang lahat bago man ako mawala sa mundong ito. Alam mo, kung maaari, huwag na natin siyang guluhin pa. Siguradong kung nasaan siya ngayon, panigurado masaya siya sa buhay. Mula sa araw na iyon, ang lupain na nabili ni Dexter ay pinatayuan niya ng isang bahay na para sa kanyang ama. Pinag-aral kasi itong si Dexter at gumawa siya ng business administration. At dahil doon, nagkaroon siya ng sariling negosyo, katulong na rin ng taong kumagkupo sa kanya. Bago pa man sila pumanaw ay pinagtapat nila kay Dexter na hindi siya ang tunay na anak nito. Nagawa nila iyon na pagpalit sila dahil ayaw ng kanyang mga magulang na babae ang kanilang magiging apo. Kaya kahit masakit sa kanila ay napilitan silang kunin si Dexter. Makalipas ng ilang taon, sa hindi inaasahan ni Manong Robert may kumatok sa kanilang gate. Hindi rin naman ikinakala ng babae may magandang bahay na ang nakatirik sa dati nilang lupain. Magandang umaga po, sir. Miss, anong kailangan nila? Hindi ba kayo po yung nakabili ng lupain namin? Itatanong ko lang kung nakikita niyo pa ba dito si Manong Robert, yung tatay ko. Aba, naalala na kita. Ikaw yung babaeng nang iwan kay Manong Robert, hindi ba? Pinagbili niya ang lupain pero matapos niya ang lahat ng iyon ay iniwan mo siya.
Di ka man lang naawa sa kanya? Sir, kaya nga po ako nandito. Para balikan ko siya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo na wala ng dating Manong Robert? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, Miss Carla, mabuti na lang at nakita ko siya noon habang nakahiga sa bangketa. Samantalang ikaw, nagpakasarap sa ibang bansa. Paano mo ba na-attempt na hindi mo paramdam sa kanya? Tay, halika kayo dito. May naghanap po sa inyo. Tinawag ni Dexter ang kanyang ama at maya-maya pa ilabas na ito mula sa loob. Carla, mabuti naman at sa ilang taon mong nasa ibang bansa ay nakauwi ka na. Tay, kumusta na po kayo? Heto, kung hindi dahil kay Dexter marahil wala na ako. Alam mo Carla, ginawa ko lahat sa'yo pero bakit ganun ang sukli mo sa akin? Tay, kaya nga narito ako para kunin ko na kayo. Isasama na kita sa ibang bansa. Hindi Carla, dito na ako nabubuhay, dito na rin ako mamamatay. Tay, hindi ba? Nabinta na ito kay Sir Dexter. Wala ka ng karapatan dito. Oo, binenta ko na ito dahil sa'yo, dahil sa pangarap mo pero nagkamali ako Carla. Siya nga pala, meron ka dapat malaman, si Dexter, ang taong bumili ng lupain ko, siya ang tunay kong anak. But it's a long story pero ampun lang pala kita Carla. Yung totoo mong mga magulang ang naging magulang ni Dexter. Pero wala na rin sila. Ganun pa man, masaya ako dahil naging worth it ang lahat. Sa aking pagsakripisyo, nakapagtapos ka at ganun din si Dexter. Kaya marahil patas lang ang laban pero huwag kang mag-alala dahil sa puso ko, tinuturing kitang isa kong anak Carla. Tatay Robert, sana mapatawad niyo pa ako. Gusto ko makita ang puntod ng mga magulang ko. Dinala ni Dexter itong si Carla sa tunay nitong mga magulang. Masakit man sa babae ngunit ito ang katotohanan. Nagpasalamat na rin itong si Carla dahil sa butihan ni Tatay Robert sa kanya. Tay, alam kong itong ibibigay ko sa inyo ay hindi pa ito sapat pero sana tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Binigyan ng 1 milyon itong si Robert. Hindi niya sana ito tatanggapin, ngunit nagpumilit itong si Carla. Nang araw ding iyon, muli itong bumalik sa ibang bansa at daladala nito ang katotohanan. Samantalang, nanatili naman itong si Robert sa pinagawang bahay ni Dexter at paminsan-minsan ding bumibisita ang anak sa kanya dahil na rin sa kanyang trabaho. Naisip ni Robert noon na kapag may ginawa kang kabutihan sa iyong kapwa ay balang araw, sa hindi mo rin naasahan, babalik din ito sa iyo ang kabutihang iyon. Hindi inasahan ni Philip Johnson na umabot sa ganito ang lahat. Matapos niyang pinagkatiwala sa manager ang lahat ngunit isang kabalaghan ang kanyang natuklasan sa pagkawala ng mga tao sa kumpanya. Matagal nang natatrabaho sa isang restaurant itong si Tom bilang isang manager. Malaki ang tiwala ni Philip Johnson sa kanya bukod kasi sa mahusay sa negosyo ay malapit din ito sa kanilang pamilya. Nag-isang anak lamang itong si Philip Johnson kaya naman buong pinamana sa kanya ang lahat ng ari-arian. Bago pa man pumanaw ang kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man niya nakuha ang pamana ay maraming pagsubok ang kanyang naranasan. Isa na rito noong umibig siya kay Jennifer Morris, isang simpleng dalaga at may simpleng pumuhay lamang. Ngunit parang langit at lupa ang kanilang pagitan. Bagamat masakit ito para kay Jennifer, isinuko na lamang nito ang pagmamahal dahil alam niyang hindi sila nababagay sa isa't isa. Mula noon, hindi na napakita pa si Jennifer sa buhay ni Philip dahil ayaw niya ng gulo. Namuhay na lamang siya ng simple. Nagpatuloy sa paglago ang kumpanyang itinayo ng mga magulang ni Philip hanggang sa nagkaroon na ito ng ibang branches. Para kay Philip, nasa kanya na ang lahat. Pera, bahay, lahat ng luho ay nakuha niya. Ngunit isang bagay pa ang kulang, ang kanyang babaeng minahal na sana'y muling mag-cross ang kanilang landas. Isang araw noon, may isang dalaga ang nag-a-apply sa restaurant bilang isang waitress. Tinanggap naman ito ni Tom dahil mukhang may ubuga ito lalo na at maganda ang itsura. Miss Andy, you're hired. Simple lang naman ang gagawin mo dito eh. Kailangan mo lamang mag-serve sa mga customer natin. Alam mo kung hirapan ka sa una ay pwede kang humingi ng tulong sa kasamahan mo. Maraming salamat, Manager Tom. Ngunit sa kasamaang palad ay pakitang tao lang pala
ang ginawang iyon ng manager. Isa pa, hindi nito tinatupad ang pasweldo sa mga empleyado kaya karamihan sa mga empleyado ay nahirapan. Ngunit hindi na lamang sila nagreklamo dahil mahirap na ang maghanap ng trabaho. Isang umaga noon, kakabukas pa lamang ng naturang restaurant, may mag-inang pumasok, medyo may kalumaan na rin ang kanilang suot at gustong kumain sa loob. Ngunit sa entrance pa lamang ng restaurant ay hindi na nito pinapasok pa ng manager. Andy, makinig ka. Ibibilin ko to sa'yo. Kung sakaling may pumasok dito kahinahinala ha, huwag mo papasukin. Lalo na kapag matanda. Hindi naman sila kasi nakatulong sa ating negosyo. Lagi na lamang silang humingi ng discount. Sige po, Manager Tom. Pero ano po ang sasabihin ko sa kanila? Ikaw nang bahala. Dumiskarte ka. Kaya nga kita kinuha diba sa restaurant na ito? Kaya naman sa tuwing may pumapasok na matandang customer sa restaurant na iyon ay hindi nila ito pinapasok. Habang abala noon si Andy sa pag-asikaso sa mga customer na kumakain, sa isang iglap muling may pumasok na isang matandang babae sa loob nito at tila may nahanap at napansin ito ng manager. Nanay, kakain ba kayo? Hindi po sir, may hinahanap lang po ako. Nanay, hindi pa ito police station para maghanap kayo ng isang taong nawawala. Ang mas mabuti pa ay umalis na kayo dito. Baka makita pa kayo ng ibang customer at walang sila ng gano'ng kumain. Nakita nyo naman di ba ang suot nyo? Hindi ka aya-aya. Pero sir, hinahanap ko lang ang anak ko. Baka dito siya nagtatrabaho. Ano bang pangalan ng anak mo? Andy Morris po sir. Nako, si Andy? Hinahanap mo siya ang anak mo? O sige, basta dyan ka lang sa sulok ha. Nagtungo naman ng manager sa kanyang empleyadong si Andy para ipalam dito ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit nakita ni Jennifer na pinapagalitan nito ang kanyang anak. Maya-maya pa ay nagtungo na sa kanyang pwesto ang anak nito. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Andy, may pinuntahan lang ako eh. Sakto, dito ka daw nagtatrabaho kaya dumaan na rin ako. Pero anak, ganun ba talaga ugali ng boss niyo? Parang ayaw niyang makikita ang mga matatanda. Samantalang tatanda din naman siya. Alam mo Andy, nakita ko kanina na pinapagalitan ka niya. Nay, sanay na po kami dito. Ang malaga sa amin ngayon na may trabaho kami. Pero Nay, sino ba ang dinadala niyo? Kilala ko ba? Nako, Andy, hindi mo siya kilala. Isa ko siyang dating kaibigan ngunit wala na pala ito sa dati nilang bahay. Pero Nay, may gagawin pa ako. Dadalhan na lang kita ng masarap na pagkain pag uwi ko mamaya. Sige Andy, aasahan ko yan anak ha. Kinabukasan umaga pa lamang, maagang nag-meeting ang buong management dahil darating na daw ang kanilang amo. Makinig kayong lahat. Mamayang tanghali, darating na ang CEO. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Baka matulad kayo ng iba dyan. Na ilang linggo lamang itinanggal ko na. Ikaw Andy, inasahan ko na hindi na maulit pa. Anong nangyari yun sa nakaraan? Hindi na lamang napagsalita pa ang dalaga. Bago dumating ang tanghali ay nakaayos na ang lahat. Hinintay na lamang nila ang pagdating ng CEO. Ngunit bago pa man dumating iyon ay muling may dumating na isang matandang lalaki na gustong pumasok sa loob ng restaurant para kumain. Mabuti na lamang at si Andy ang nasa entrance ng restaurant. Hello sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman sa iyo Iha. Siya nga pala. Ano bang pinaka-bestseller niyo dito na pagkain? Medyo nagutom na kasi ako eh. Naku sir, hindi po kayo nagkakamali ng pinuntahan dahil masarap po ang luto namin dito. Come in sir, ihatid kita sa may table niyo. Maraming salamat Iha sa pag-entertain mo sa akin. Naku sir, customer po kayo at dapat pagsilbihan namin ang customer na katulad niyo. Heto nga pala sir, ang mga best menu namin. Pumili na lamang kayo. Maraming salamat Iha. Sige, tatawagan naman kita mamaya kapag nakapili na ako ha. Habang kausap ni Andy ang matanda, kitang-kita siya ng manager. At sa ikalawang pagkakataon, hindi lang mapagalitan si Andy, kundi matanggal pa siya sa trabaho bilang isang waitress. Andy, ano na naman to? Hindi ba kakasabi ko lang sa'yo na bawal pumasok dito ang matanda? Tingnan mo ang itsura niya. Nakasigurado ka ba na bibili ng pagkain natin dito? Andy, hindi ba nagbabala na ako sa'yo noon na huwag nang maulit ito? Pero sir, customer naman natin siya. Hindi ba narito naman tayo para pagsilbihan ang mga customer natin?
Paano mas lalong lalago ang negosyong ito kung pinipili lang natin ang magiging customer natin? And beside, hinahanap nga ni Sir ang pinaka-the best seller natin dito. Andy, I am your manager here. I am know what is right. Hindi ba binalaan na kita kanina kaya pwede bang paalisin mo na ang matandang iyan? Dahil darating ngayon ang may-ari ng kumpanyang ito. Alam mo Andy, nakakaya naman ito sa CEO natin na ang cheap ng mga taong nandito na tinatanggap natin, hindi ba? Andy, makinig ka. This will be your last day. You're fired. Pero Manager Tom, huwag niyo naman gawin ito sa akin oh. Kailangan ko ang trabahong ito para sa nanay ko. Andy, please, just pack up your things and leave this company now. Marami pang mga empleyado na mas karapat-dapat. At ikaw Manong, just go outside. Alam ko namang hindi mo kayang mabili ang pagkain dito. Mukha mo pa lang talagang hindi na mapagtiwalaan eh. Alam mo, ikaw pala ang manager dito. Akala ko pa naman maayos nung pinapatakbo ang kumpanya. Pero hindi ko ito inasahan. Manong, nababalo ka na yata ah. Anong pinagsamay mo dyan? Mukhang gutom ka na. Kayong dalawa, umalis na ka dito bago pa ako tatawag ng polis. Manager Tom, please. Kahit ngayon lang, bigyan mo ng pagkain si Manong. Andy, I said, get out of this company. Maya-maya pa bigla na lamang tumayo ang matanda. Tama na. Sumusabra ka na sa mga empleyado ko, Mr. Tom. Hindi ko akalain na ikaw pala ang napapahirap sa kanila. Biglang tinanggal ng matanda ang kanyang lumang kasuotan at napag-alaman nila na si Philip Johnson pala ang nasa likod nito. Mr. Johnson? Ikaw pala yan? Oo, Tom. Alam mo, napag-alaman ko na hindi ka maayos magpalakad sa kumpanya ko, lalo sa mga empleyado ko. Alam mo, hindi rin sapat na pinapasweldo mo sa kanila. Simula ngayon, you're fired, Mr. Tom. Hindi ko kailangan ng manager na walang malasakit sa kapwa-tao. Mr. Johnson, pasensya na po kayo pero ginagawa ko ito para sa kapakanan ng kumpanya. Marami sa mga empleyado na hindi karapat-dapat ay dapat tanggalin. Mr. Tom, huwag mong sabihin na ikaw ang karapat-dapat sa kumpanya ko. Umalis ka na, get out! Nagmamakaawa man itong si Tom, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Mr. Johnson. Iha, anong pangalan mo? Ang ganyan ba ugali ang kailangan ng kumpanya ko? Sir, ako nga pala si Andy Morris. Bigla na lamang napaisip itong si Mr. Johnson. Andy Morris? Iha, may itatanong lang ako sa'yo. Kung may kakilala kang Jennifer Morris. Sir, bakit niyo siya kilala? Iha, magkakilala kami noon pa man. Alam mo bang kung nasaan siya ngayon? Opo, sir. Iha, pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Ngayon mismo. Sige po, sir. Umalis na ang dalawa habang nakasakay ito sa sakyan ni Mr. Johnson. Nay, buksan niyo po ang pinto. Ako to, si Andy. Abay, Andy, bakit parang ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon? Nay, may kasama kasi ako ngayon at hinahanap po kayo. Jennifer? Philip, anong ginagawa mo dito? Jennifer, matagal na kitang hinahanap at ngayon sa wakas, nagkita na rin tayo. Jennifer, siya ba ang anak natin noon? Nay, anong ibig sabihin nito? Oo, Andy. Siya ang tatay mo. Nay, bakit mo nilihim sa akin ito? Alam niyo bang noon pa man, gusto ko nang magkaroon ng ama. Jennifer, hayaan yung gagawin kong lahat para muling makabawi sa iyong dalawa. Nay, please. Gusto kong maranasan kung paano magkaroon ng totoong ama. Philip, kung hindi lang dahil kay Andy, hindi kita mapapatawad. Pero sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Maraming salamat, Jennifer. Simula sa araw na iyon, si Andy Morris Johnson na ang naging manager sa kumpanya. Alam nilang marami silang pukulang sa isa't isa dahil sa mga pagkamaling nagawa nila noon. Habang may panahon pa, marapan nilang muling iwasto ang lahat, lalo na sa pagbuo ng pamilya. Hindi natin makakamit ang ating mga pangarap sa buhay kung hindi tayo magsusumikap. Ngunit paano kung isa sa magiging balakid ang mga taong nasa iyong paligid para hindi mo makamit ang tagumpay?
Ipaglalaban mo pa kaya ang iyong karapatan tungo sa tagumpay? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ng batang si Hiner. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay huwag kalimutang mag-like. Tara, simulan natin ang kwento. Laki sa hirap ang batang si Hiner. Nakatira lamang silang pamilya sa tabi ng reles ng tren. Araw-araw daily routine ng bata na mag-igib ng tubig sa mga malapit na kapitbahay para magkaroon ng kaunting pera bilang tulong na rin sa kanyang mga magulang. Nagtatrabaho bilang labandera ang nanay ni Hiner. Samantalang isang tricycle driver naman ang kanyang ama. Nagsumikap ang magulang ni Hiner para may makain sa araw-araw. Tatlo silang kakapatid, siyang panganay kaya naman gumagawa din siya ng paraan para makatulong sa mga magulang at bilang panganay gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Isang gabi noon masayang natitipon ang pamilya habang hintay ang pag-uwi ng kanilang ama mula sa trabaho. Ilang minuto lamang nakalipas ay dumating na rin ang kanyang ama. "Nay, nandito na po si tatay." Sad naman ni Hiner sa kanya. O Ramil, mabuti naman na nakauwi ka na. Bakit parang hindi yata maipinta ang mukha mo ngayon? Ay naku Lourdes, paano kasi? Ito na yata ang huling biyahe ko sa tricycle. Hindi naman ako nagkulang sa boundary ko, pero hindi ko alam kung bakit naging ganito eh. Ramil, hayaan mo na. Makakahanap ka rin ng mas magandang trabaho. Huwag natin pilitin ang mga bagay na ayaw sa atin. Tay, siya nga pala. May naipon naman po ako dito sa paghakot ko ng tubig. Hiner, maraming salamat sa iyo sa tulong mo, pero alam mo, umabot sa toda ang balita na pinabayaan daw kita na magtrabaho at naghakot ng tubig. Tay, kagustuhan ko ng po yun eh. Sino ba sila? Wala silang karapatan. Hindi naman sila ang napapakain sa akin kundi kayo, hindi ba? Kaya narapat lamang kitang tulungan, tay. Pero Hiner, Lourdes, ang totoo, kaya ako natanggal sa trabaho dahil nagkasatukan kami doon. At yung dahilan kung bakit ako natanggal. Tay, dapat hindi niyo sa inatulan. Pero Hiner, wala na. Nagawa ko na. Matapos ng pangyayaring iyon ay nasa bahay muna itong si Ramil habang hinintay niya ang tawag sa kanyang inaplayan bilang karpentero. Kaya naman siya muna ang nag-alaga sa mga anak nito habang si Lourdes naman ang nagpatuloy sa trabaho sa paglalabada. Ngunit hindi maiwasan na may panahon na may masamang pangyayari sa pamilya. Dahil sa sobrang sipag noon ni Ramil na halos wala na siyang oras sa pagtulog para lang sa kapakanan ng pamilya, ay nagkasakit ito at ito ang naging dahilan para mas lalong malugmok ang pamilya sa kahirapan. Kaya ngayon ito ang isa sa malaking suliranin ni Lourdes at Hiner kung paano mapagamot ang haligi ng tahanan. Kaya ngayon ang binatang si Hiner nagdoble trabaho matapos ang igib ng tubig ay nangalakal ang binata. Ngunit habang lumilipas ang mga araw sa kasamaang palad ay hindi pa rin gumagaling si Ramil. At ito ang naging dahilan para mas lalong lumala ang kanyang karamdaman. Kaya sa halip na maawa ang mga taong nakapaligid dito ay hinamak at nagtawanan pa sila. Inisip ng binata marahil hanggang dito lamang iikot ang kanyang buhay sa pag-igib ng tubig. Ang alakal hanggang sa tumanda. Maagang umalis noon si Lourdes at Hiner. Sina Ramil at dalawa pang anak nito ang laging naiwan sa bahay. Ngunit isang umaga noon ginising ng dalawang magkakapatid ang ama para kumain ng agahan. Hindi na nagising ang ama. "Tay, kakain na po tayo." Ngunit pagkahawak nito ay wala na pala itong buhay. Masakit ito para sa mag-anak, ang pagkawala ng kanilang tatay Ramil. Bagamat ganon ang buhay ay nanatiling lumaban ang mag-anak. Araw-araw kasama ni Hiner ang kapatid na si Jacob, samantalang na kay Lourdes naman ang bunsong anak nito. Isang tanghali noon habang naglalakad ang magkapatid, isang maleta ang napulot nila sa loob ng basurahan. Natatakaman ang dalawa kung paano nagkaroon dito ng maliit na maleta. Labag man ito sa kanilang loob ay binuksan nila ito para malaman kung ano ang nilaman. "Kuya Hiner, ano to? Maraming pera. Mayaman na tayo, kuya." "Jacob, hindi atin ito. Paano kung nawala pala ang malitang ito at hinanap din ng may-ari?" "Kuya,
Ito na pagkakataon natin para umangat sa buhay. Jacob, makinig ka. Mahirap umangat sa buhay, lalo na kung gagamitin mo ang perang hindi naman natin pinaghirapan. Tingnan mo, may address pa dito at contact number. Maaring dito nakatira ang may-ari ng maleta. Pero kuya, sayang naman to. Pera na, maging bato pa. Jacob, makinig ka. Paano kung kailangan ito ng nawala ng pera? Pero kuya, hindi naman natin ito kasalanan eh. Samantalang mula sa bahay ay nagtungo naman itong si Mr. Benson sa kanyang kaibigan para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Ngunit sa daan pa lamang ay napansin ni Mr. Benson sa di kalayuan na may mga armadong kalalakihan ang nakaharang. Alam niyang masamang tao ito, marahil may nagtimbre sa kanya na may dala siyang malaking halagang pera. Bago man ito napunta sa ibang tao ay naisip ni Mr. Benson na itapon na lamang ito sa basurahan at balikan niya lamang ito. Mr. Benson, magandang umaga sa iyo. Anong kailangan nyo? Mr. Benson, wala masamang mangyari sa iyo basta ibigay mo lang ang pera. Anong perang sinasabi nyo? Huwag ka na magmaangan pa, Mr. Benson. Ibigay mo na kung gusto mong wala masamang mangyari sa iyo. Hindi ko alam sinasabi nyo. Kung gusto nyo, may isa maghulugod sa loob ng kotse ko. Akma na sanang papasok ang isa ngunit pinatakbo ng Mr. Benson ang sasakyan at tuloy na ito nakatakas mula sa kanila. Sa araw ding iyon, binalikan ni Mr. Benson ang naturang lugar para muling makuha ang maleta, ngunit wala na roon ang naturang basurahan. Laking pagsisisi ng matanda dahil doon nakasalalay ang lahat. Naroon ang mapapeles sa negosyo at iba pa. Napakamot na lamang siya, hindi niya alam kung saan niya ito pwedeng hagilapin. Samantalang nakauwi na nga itong sina Hiner at Jacob. Nay, narito na kami. Aba, Hiner, Jacob, mabuti naman at nakauwi na kayo. Teka lang, ano yung hawak-hawak niyo? Eto Nay. Nay, mayaman na tayo. Nakita kami ni Kuya ng maleta sa basurahan. Binuksan ni Lourdes ang naturang maleta. Hiner, napakalaking mahalaga ito. Kailangan natin itong isurrender sa kinaukulan o kaya naman sa may-ari mismo. Kahit mahirap lang tayo, pero hindi ko masikmura na gumamit ng pera na mula sa ibang tao. Tingnan nyo, may mga papeles pa dito. Narito ang address at contact number ng may-ari. Bukas, tatawagan natin ito, ang may-ari ng papers. Pero Nay, ito na yung sagot sa paghihirap natin. Hindi naman namin kasalanan na makakita kami ng ganong kahalagang pera. Hello? Sino to? Mr. Benson? Ako nga. Bakit mo ako kilala? Sino ka? Mr. Benson, nakakita kasi ang mga anak ko ng isang maleta at nakasulat doon ang pangalan at contact address mo. Kailangan naming isauli ang perang nasa loob nito. Huwag ho kayong mag-alala dahil wala namang ni 5 duling ang binawas sa perang iyon. Nako, napakabuti niyong tao. Mrs., sige. Ako na mismo ang pupunta sa inyo dyan at para na rin magpasalamat sa mga anak mo. Nagtungo nang itong si Mr. Benson sa lugar. Hindi niya lubos akalain na nakatira pala ito sa isang maliit na kubo na malapit lamang sa reles. Kayo ba si Miss Lourdes? Opo, Mr. Benson. Pasensya na ho kayo sa maliit naming barong-barong. Ayos lang yun sa akin, Mrs. Alam nyo, kahit maliit lamang ang bahay nyo pero kung ang tumira sa loob ng bahay ay may mabuting puso, higit pa sa isang mayaman na tao iyon. Bihira lamang ang ganitong mga tao. Kaya maraming salamat Hiner at Jacob sa kabutihan nyo sa pagsauli ng pera ko. Kaya ngayon, hayaan nyo akong suklian na makabutihan nyo sa akin. Kung ayos lang sa inyo, sumama kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng ganti sa ginawa nyo. Nako, Mr. Benson. Isa pong karangalan ito para sa amin. Pero nakakahiya naman po. Mrs., pumayag ka na dahil ito lang ang tayong paraan ko para makabawi sa inyo. Dahil sa paanyaya ni Mr. Benson ay pumayag na lamang ang mga ito. Laking gulat nila dahil napakalaki pala ng bahay ni Mr. Benson. Ngunit napansin nila na walang kasama ito
maliban na lamang sa dalawang kasambahay. Inutusan ni Mr. Benson ang kanyang mga katulong para maghanda ng special na recipe para sa kanila bilang pasasalamat. Samantalang habang naghintay sila, nilibot muna nila ang naturang bahay dahil sa angking ganda nito. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang isang larawan na kasabit sa may sala, larawan ng dalawang binata na magkamuka. Kaya naman naitanong ni Henner kay Mr. Benson kung sino ito dahil halos magkamuka ito sa kanyang namayapang ama. Sila ang kambal naming anak, si Harold at Ramil. Pero sa kasamang palad pumanaw na ang kanilang ina. Noong bata pa lamang silang dalawa. Pero Mr. Benson, nasaan na po ngayon ang mga anak nyo? Ayun, si Harold na sa ibang bansa nag-aaral at doon na rin siya ngayon nakapagtrabaho. Ang totoo, bihira na siya nauwi dito sa bansa. Paano po si Ramil? Nasaan po siya ngayon? Henner, hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Matapos kasi namin mag-away noon dahil gusto niyang ipakilala sa akin ang kanyang nobya pero tutol ako sa kanilang relasyon. Kaya mula noon, hindi ko na siya nakita pang muli. Marahil nagtatampo siya sa akin. May mali din ako nagawa sa kanya. Gusto ko siyang makita dahil miss na miss ko na siya. Hindi alam ni Henner ang kanyang sasabihin, lalo na ang kanyang ina. Kung narapat ba itong sabihin kay Benson na ang lalaking nasa larawan ay kamukha ng kanilang ama. Ngunit nanaig pa rin ang konsensya nito. Mr. Benson, ang totoo, hindi namin alam kung dapat ba namin sabihin ito sa iyo. Ano yun, Henner? Yang anak niyo si Ramil ay kamukha ng namayapa naming ama. Minsan kasi, naikwento niya sa akin ni tatay noon na may ama at kapatid siya pero gusto niyang patunayan sa kanila na kahit mahirap siya ay maitaguyod kami ni. Henner, pwede ko bang makita ang larawan ng sinasabi mo? Inabot ni Lourdes ang larawan sa kanyang asawa. Siya nga si Ramil, ang anak ko. Matagal ko na siyang hinahanap pero hindi ko akalain na sa larawan ko lamang siya makikita ngayon. Pasensya na kayo kung hindi niyo naranasan ang mangranyang buhay. Pero ganun pa man, nagpasalamat ako dahil may mga apo pala ako. Gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong bumawi sa apo ko. At dahil doon, gusto kong dumito muna kayo sa mansion ko. Mrs. Lourdes, kung ayos lamang sa inyo. Henner, alam kong hindi ka pa tapos mag-aaral mo. Kaya lahat kayo magkapatid mo, simula ngayon, makapag-aral kayo muli. Maraming salamat, Lolo. Tumira na nga sa mansyon ang magkapatid kasama ng kanilang ina. Simula sa araw ding iyon, muli na nakapag-aral ang magkakapatid. Hindi inasahan ng magkakapatid na humantong sa ganito ang kanilang buhay, na sa kabila ng kanilang kahirapan dumating sa buhay na hindi nila inaasahan. Nagpatuloy si Henner at mga kapatid nito sa pag-aaral hanggang sa tuloy nang nakapagtapos at nakahanap ng trabaho. Isang araw noon muling nagtungo ang mag-anak sa dati nilang lugar. Ito kasi ang lugar na silbing alaala ng kanilang ama. Dito sila isinilang at lumaki. Maraming mga tao ang nagulat sa pagbabago ng kanilang buhay. Isa na roon ang mga taong nangalipusta sa kanila. Pero kahit ganun pa man, naging magaan ang kanilang loob. Pinakita nila sa mga ito na kahit nagbago man ang kanilang buhay, naroon pa rin sila sa lugar upang pasalamatan ang mga tao na katulong sa kanila noon kahit papaano. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Maraming salamat po at paalam.